Magandang araw mga kaibigan. Welcome po muli sa aking channel. Okay? Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa Vision and Discernment Part 2. Okay? Yung huling aklat ng Bible, yung Book of Revelation, actually, yan ay vision ni John the Beloved, no? Isa sa mga apostol ng Panginoon Kristo. Okay? Vision yan doon sa island of Patmos, no? Located sa ano yan eh? Sa Greece, northern part of Greece. Okay? Vision and Discernment Part 2. Dun sa mga kaibigan natin dyan, sa mga kapatid natin dyan na hindi pa nagsusubscribe ang aking channel, please subscribe and click the notification bell. Sa Part 1, pinag-usapan natin yung vision. Dito sa Part 2, papag-usapan natin yung discernment. At dun sa mga kaibigan natin dyan, no, na how I wish na yung mga sumusubaybay sa akin meron ng totoong pagkakilala sa Panginoon, yung mga anak na ng Diyos na meron ng kasiguruhan ng kaligtasan. Kasi itong mensaheng ito ay para sa mga Kristiyano, no? Christian living ito. Pero gayon pa man, marami kang matututunan dito, ma-apply mo sa iyong buhay. Okay? Maraming salamat. Discernment. 1 Kings chapter 3 verse 9. Okay? Sana po dun sa mga sumusubaybay sa atin dyan. Sana meron kayong Bible na naka-ready habang pinag-aaralan natin tong lesson na ito. No? Sa 1 Kings chapter 3 verse simula sa verse 1 hanggang verse 25. Okay? Kasi yung hanggang sa verse 25, dun yung unang yung unang ginamit ni Solomon yung wisdom niya. Okay? Letter A yung meaning. Letter A, pagkakilala, pagkilatis, ramdam, pagkaalam. Yan ang meaning ng discernment. Yung unang meaning, no? Kung saan, di ba, tuwing tanghali, ang nanood kayo ng TV, no? Merong bawal judgmental. Yan ang ginagawa nila, kinikilatis nila yung tao, di ba? So, yan na kung saan, paano nila malalaman kung sino, kung anong klaseng tao yun, di ba? Okay? Okay, dito sa 1 Kings chapter 3 verse 16 to 25. Dito unang nagamit ni Solomon yung wisdom niya. No? Na kung saan, kung paano niya na-discern kung sino yung salarin dun sa dalawang babaeng dumalaw sa kanya. Sa verse 16, meron dalawang babae. Yung unang babae, ang nagreklamo doon, pumunta sa hari. No? Nireklamo niya yung ikalawang babae na kung saan, itong dalawang babaeng to ay pareho silang ina, meron silang tig-isang anak. No? Maliit pa yung baby. Nakatira lang sila sa isang bubong. Ngayon, isang gabi, sa verse 19, yung ikalawang babae, nadaganan niya yung kanyang baby habang natulog. Kaya pagising niya, patay na yung baby. Okay? So, ang ginawa niya, habang tulog pa yung isa, natutulog din yung baby ng unang babae, kinuha niya yung baby ng unang babae. Pagkatapos yung baby niyang patay, ipinalit niya doon. Yun. So, nung kinabukasan, eto na ngayon, nagtaka ngayon yung unang babae. Sabi niya, ay, hindi ko baby to. Nakita niya yung baby ng isang babae doon na napag-alaman niya na yun ang baby niya. Siyempre, ikaw ba naman, baby mo. Tatandaan mo kung anong itsura noon, di ba? Lahat ng karakteristik ng anak mo na titingnan mo, alam mo na sa'yo yun. Okay. So, pumunta sila sa hari kay King Solomon. At ang ginawa ng hari ganito. Di isinuwalat nila yung kanilang issue, di ba? At sinabi ng hari dun sa kanyang sundalo, halika rito, magdala ka ng espada. Tapos inutusan yung hari, inutusan ng hari yung sundalo, ikaw, awal, hatiin mo sa dalawa yung bata. Grabe na, ibig sabihin, papatayin, hahatiin sa dalawa. Sumagot
Yung pangalawang babae, mabuti nga, para tigkalahati yata sila, yun ang gusto mangyari. Pero umawat yung unang babae. Sabi niya, mahal na hari, wag po. Ibigay nyo na lang sa kanya. Yung baby. Yan. So yun, napag-alaman ng hari kung sino ang kung sino yung salarin at kung kanino talaga yung baby. At naibigay ng mahal na hari yung tamang ina doon sa yung baby. No? Ibinigay ng hari yung baby doon sa kung sino yung tunay na ina. Okay? Diyan naging tanyag yung katalinuhan ni Solomon, na kung saan na-solve niya yung problema ng dalawang babae. No? Nalaman niya kung sino yung salarin dun sa dalawang babae niya. Okay? At kung sino yung tunay na ina. Itong ability ni Solomon, it is very useful sa mga mahalagang bagay sa ating pang-araw-araw na buhay. No? Discernment keeps you away from dangers, no? Like robbers, snatchers, illegal recruiters, scammers, crazy lunatic demons, possessed, no? Marami pang iba. Sana ganun, no? Pero may mga example dito kung paano pinagamit ng Panginoon itong ability na to sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano. Halimbawa, dun sa scammer, no? Yung mga lumalabas na mga no? Yung mga nagsasabi kung meron kang nare-receive na message sa cellphone o sa internet, sasabihin sa'yo, you won 100 million pesos. Okay. Tapos, PM me for you to claim your prize, di ba? Tapos, pagdating niyan, kinontak mo na, no? Meron siyang requirements na kailangan i-process yan. Tapos, magbabayad ka, no? Commonly, scammer yan, di ba? Maraming ganyang nai-scam, lahat ng klase ng tao nai-scam yan. Maski nga mga pastor, merong nagugoyo sa ganyan, di ba? Pero kung meron kang discernment ng Panginoon, siguro may iwasan yung kahit papano. No? Okay, let's go to Acts chapter 16, verse 16 to 18. Okay? Apostle Paul discerned that the damsel is possessed by the evil spirit. Okay? Ito yung sabi sa verse 18. And this did she many days, but Paul being grieved turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And she came out the same hour. Okay? Alam niyo, itong istoryang ito na kung saan si Apostle Paul, no, meron siyang mga kasama, ay nagpipreach sila ng salita ng Diyos, no. Tapos merong isang babae, no, possessed to ng evil spirit, at sumisigaw tong taong ito, no. Sumisigaw yung babaeng yun. Na kung saan sinasabi niya na itong taong to ay mga lingkod, diba? Lingkod ng tunay na Diyos. So, na-discern ni Apostle Paul na itong babaeng ito ay possessed ng evil spirit. Kung kaya, in-exorcise niya at sumigaw siya na sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na umalis siya dun sa babaeng iyon. Okay? Dito, sabi rito, Paul discerned and acted what the Holy Spirit wants him to do. Okay? Ang Diyos, kapag nagbigay ng discernment, ay ibibigay niya rin kung ano yung dapat niyang gawin sa mga oras na kinakailangan. Okay? Kung analyze natin dito, itong evil spirit ay ilang araw na kumbaga, parang palaging gustong sumama sa kanila at sumisigaw tong evil spirit na to, no? Yung babaeng sinasapian dun sa Acts chapter 16 verse 17. Sabi rito, the same followed Paul and us and cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which shew unto us the way of salvation. No? Ang evil spirits, no, ang gusto niya mangyari, gusto niyang ma-associate with the truth. And the saints who walks in the truth,
telling about the truth but not telling the whole truth. Okay? Kasi itong sinisigaw ng evil spirit, talagang totoo to na sinabi, this man, ang mga taong to ay alipin ng kataas-taasang Diyos. Totoo yun. Di ba? Totoo yun. Pero, hindi siya magsasabi ng buong katotohanan. Okay? Telling about the truth, but not the whole truth, syempre. Commonly, di ba, kapag may mga, yung mga peking pera, di ba? Bakit ba gumagawa ng peking pera, di ba? Yung mga taong gumagawa nun, para kumita sila sa madaling paraan, okay? Bawal na paraan na madaling kumita ng pera, okay? So, ganun din, kumbaga, gagayahin mo yung tunay para makadaya ka, di ba? So, lumang style na yon, yung mga namemeke, no? Halimbawa sa mga mga pantalon, di ba? May mga kilalang brand na pantalon. May gumagawa niyo mga Pinoy, no? Nananahi sila ng mga nakatulad ng original na iba na kilala para bibilin yung kanilang product. Sabi nila, uy, original to, pero kopya lang, ba? Yung ganong style, ginagawa na yun ng Diablo. Doon lang nila ginaya yun kung saan ginagaya ng Diablo. Yung original. Okay? Para makapanira. Para ma-identify siya doon sa mga tunay. Okay? Subalit, ang mga totoong anak ng Diyos o ang mga totoong lingkod ng Diyos, okay? O yung spirit-filled disciples, kasi merong totoo pero hindi masyadong ginagawa itong kasunod na sentence na gagawin. Nasabihin ko sila ay nag-share ng gospel of salvation, okay? Does not ask anything in return. Hindi sila nangihingi ng bayad, di ba? Instead, sila ay nagbibigay dahil sila ay naniniwala sa sinasabi ni Kristo. Sabi dun sa Acts chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Okay? Kaya sinabi kong spirit-filled kasi merong hindi spiritual na nanghihingi ng lagay diba? Or nanghihingi ng kapalit. Maaaring totoo yung totoong Kristiyano, totoong anak ng Diyos, pero namumuhay sila sa hindi magandang paraan. Okay? Meron naman mga peke, diba? Yung mga umaakyat sa sa jeep, no? Sila ay nagpipreach ng gospel, later on, magbibigay ng sobre, okay? Meron sila ng lukbutan, konting tulong po sa ministry namin, ganyan, okay? Both true and false Christians, ganun ang ginagawa. Pero yung totoong spiritual na anak ng Diyos, hindi nangihingi. Okay? Instead, nagbibigay. Dahil yan yung ugali ng Panginoon Kristo at sinabi ng Panginoon Kristo, it is more blessed to give than to receive. Letter B, discernment means seeing spiritual things or persons or events that come from God. A prophet who sees the angelic host of God, he sees the things that we cannot see. No? Yung ordinary mata natin, hindi natin nakikita, pero nakikita ng mga apostol o ng mga propeta. No? Halimbawa ito kay Elisha na recorded sa 2 Kings chapter 6 verse 17. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that I may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Yung istoryang to na kung saan si Elisha hinahunting siya ng mga hidden kings, no? Hinahunting siya at gusto siyang patayin or arestuhin. May mga kasamang sundalo, syempre may mga weapons yun. Natatakot ngayon yung mga estudyante ni Elisha. Subalit si Elisha, hindi siya natatakot kasi alam niya meron siyang kasamang nagpoprotekta kasi nila yung mga yung host ng angels na hindi nakikita nung mga kasama niyang mga nung kasama niya young man, no? Na kung saan sabi ni Elisha, huwag kang matakot, maraming tayong kasama, maraming nagpoprotekta sa atin. Master, wala ko nakikita So, ito yung prayer ni Elisha, Panginoon, buksan niyo po yung mata niya. No? Discernment. Okay? Hindi yan third eye, discernment dyan na kung saan
nakita ng young man, yung hindi nakikita, nakita ng young man, yung nakikita ni Elisha. Okay? Spiritual things. Okay? Okay, pag-usapan natin yung Balaam, si Balaam at ang donkey. Recorded in Numbers chapter 22, verse 22 to 32. Okay? Itong si Balaam, isang propeta, no? Kung saan, inutusin siya ng Panginoon na halimbawang may pumunta sa kanya, meron kasing darating siyang bisita, na yung bisitang yun, magbibigay sa kanya ng, ng pabuya para may pagawa sa kanya. No? Hindi ko na masyadong i-detail na kung saan. Inutusin ng Panginoon, huwag siyang sasama sa mga taong yun. Kaya lang, nangyari, nung andyan na, hindi siya makatanggi. Compromiser siya. Okay? Sumama siya, kung kaya, ang ginawa ng Diyos, no, habang naglalakbay sila, kasama yung mga taong napag-utusan, para dalhin siya sa isang lugar, no, na siya ay sakay ng donkey. Okay? Sakay siya ng donkey niya, no? Yung donkey yun, siguro simula pa nung bagong donkey siya na yung gumamit. So, ang ginawa ng donkey habang naglalakad, may nakita niya yung angel of the Lord. Natakot yung donkey, lumihis ng daan. Biglang lumiko. So, yung paa ni, yung paa ni Balaam, no? Tumama sa gilid ng batuhan. No? Tapos yung pangalawa, ganun din, kabilang side naman. No? Sa kaliwa, lumihis. Sa kanan naman, lumihis. Yun na naman. Nainis si Balaam, no? Pinalo niya yung donkey. Ha? Pinalo niya ng una, pinalo ng pangalawa. Tapos ang pangatlo, nung makitid na yung daan, wala nang masisulingan yung donkey. Hindi siya makaano sa kaliwa, sa kanan. So, ginawa ng donkey, yumuko. Biglang nalaglag tuloy si Balaam. Yan. Sa galit ni Balaam, di yun, papaluin na naman. Pinalo na naman niya yung donkey. So, hindi nakatiis yung donkey. Nagsalita yung donkey. Ito yung verses na yun nakasulat dito sa ilalim. Ano sabi ng donkey? What have I done unto thee? Di ba? That thou hast smitten me these 3 times. And Balaam said unto the ass, because thou hast mocked me. Di ba? I would kung meron akong espada sa kamay ko, papatayin na kita. Ganun sabi, no? And then sumagot din yung donkey. Di ba? As mo ko, simula pa no? Sinasakyan mo na ako. Di ba? Di ba? Sabi rito, I was thine unto this day, di ba? Di ba? Simula pa nun, as mo na ako. I ever want to do so unto thee. And he said, nay. Sumagot si Balaam. So, nagsalita yung donkey ng 2 beses. Tapos, nagsumagot naman si Balaam ng 2 beses din. Okay? And then, ang Panginoon hindi na rin nakatiis. Kaya, dito sa verse na to, ang sinabi sa Numbers chapter 22, verse 31, then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand, and he bowed down his head and fell flat on his face. Okay? Hindi nakatiis ang Panginoon. Binuksan ang kanyang mata. Okay? Hindi third eye yun. Okay? Discernment. Nabuti pa yung donkey, nakikita niya pero siya hindi. It's because of his spiritual condition. Na siya ay malayo sa Diyos, nagko-compromise siya. Okay? So, ang Panginoon naawa sa kanya by the grace of God, no? Kasi patay na sana siya, di ba? Pero naawa ang Diyos sa kanya by the mercy and the grace of God. Balaam, di ba? The Lord opened the eyes of Balaam. Okay?
Dito naman sa Numbers chapter 22 to 33, pinapakita rito na siya ay iniligtas ng donkey, no? The life of Bela. Niligtas siya ng donkey 3 beses. Okay? And they saw me, sabi ng angel of the Lord, and they saw me and turned from this 3 times, unless she had turned from me, surely now also I had slain thee and saved her lives. No? Sinasabi rito ng angel of the Lord kay Balaam, kung hindi dahil sa aspo, diba? Patay ka na eh. Buti na nga lang. Nakita ako nakita siya ng donkey. Kung hindi, napatay na kita. Yan ang sabi ng angel of the Lord kay Balaam. Na pinapakita rito na iniligtas ka ng donkey mo 3 times. Diba? Kaya pinapakita niya wala kang utang na loob sa donkey. Yun eh. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin matatapos yung lesson ito no? Kaya magkakaroon tayo ng extension sa ating lesson about vision and discernment. Yung sa susunod na video natin is about vision and discernment part 2 extended. Okay? Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyo.